ayan yung Pilipinas, ayan yung bagyo. Currently to ayan Wednesday ngayon. And tomorrow, medyo mas malapit na siya. Ayan, Thursday ng... Ang super typhoon is now marching across the Philippine Sea. Looks like it's headed right towards where Typhoon Bobby is in the Philippine Sea. Actually, tinanong nila ako kahapon kung itutuloy ko pa ba yung pagka-camp today. Hindi na tayo magbabaka sakali. Good morning, sunshine. Alright, eto na naman tayo. This is gonna be our third camp. Ready na tayo ulit. And mukhang almost magiging kamukha siya nung previous na camping natin last week. Or possibly maging mas matindi kasi ngayon talagang meron ng bagyo. And sobrang lakas niya. Na tingnan nyo, time check natin 9:15 AM. And punta tayo sa windy.com. Pakita natin, ito windy.com, meron akong application ng windy.com. Ayan. So ayan yung Pilipinas. Kung nakikita nyo, ayan ang Pilipinas. And ayan yung bagyo. Currently to ayan Wednesday ngayon. And tomorrow, medyo mas malapit na siya. Ayan, Thursday ng 8 AM, 9 AM, 10 AM. So, mas malapit na siya. And kung titignan nyo, medyo blue pa naman yung skies. Ilipat natin sa kabila. Medyo blue pa naman yung langit natin. The only thing is, syempre, mamayang hapon pa lang talaga yung possible na lumakas siya. And yung bagyo na to is palalakasin yung habagat. Which is normally yung problem dito sa atin, yung habagat, no? Kagabi, sobrang lakas din ng thunderstorm na naranasan natin from 7 PM, 7:30 ng gabi. As in, sobrang lakas nung ulan na yun. And hopefully, mamayang gabi, hindi natin maranasan sa campsite yun, no? And magka-camp nga pala tayo ngayon sa mas malapit lang. Kasi binigyan ako ng tip ni Sir Van the last time na wag muna ako nung sobrang layo-layo agad na 3 to 4 hours. Pwede naman ako nung medyo malapit-lapit ng konti. Yung mga tipong an hour and a half yung biyahe natin. And then after which, pwede na tayong maglayo-layo. Tapos isa pa sa mga naging tips niya, libutin ko muna daw yung Pampanga and Bulacan area. So yun yung gagawin natin. Sa Pampanga muna tayo. So yun na nga. Yan, iharap natin doon yung camera sa labas. Yon. So yan, nakikita nyo, fiesta pa rin. Hindi, yung ano yan, yung banderitas from the fiesta, pero makikita nyo yung kalangitan, gloomy na, di ba? Walang araw. 9 AM walang araw, di ba? Dapat mainit na nito So sobrang presko pa niya. And medyo body fit na nga yung mga damit natin ngayon. Nag-quilt tayo ng outfit. Hindi tayo mag-oversize, parang hindi siya bagay sa sa camping. Tingnan nyo, third camping pa lang, bigla na akong naging camper. At dahil bagyuhan ngayon, na biglaan lang din na naisipan kong mag-camp kahit na may bagyo, hindi tayo 100% nakapag-prepare. Kulang tayo ng 10%, which is yung pagkain natin for tonight. So ang gagawin natin, ito first time yung makikita sa sa vlog ko, nabibili tayo ng ating pang dinner. So this time naisip ko na naman, gulay, pampahaba ng buhay, di ba? Magana tayo yung ampalaya. Yan. At ayun na nga, pupunta na nga tayo sa palengke. And pupunta tayo sa El Mercado de Calumpit. Doon tayo mamimili ng ating pang dinner. Meron na akong 2 itlog na galing sa bahay. Wala tayong sibuyas, wala tayong kamatis, bawang, yung ampalaya mismo. Yun yung mga bibili natin doon sa El Mercado. Tsaka yung isang slice ng liempo. Pang sahog lang. So, ito na. Papasok na tayo ng Calumpit, Bulacan. And update ko na lang kayo pag nasa El Mercado na tayo.
So, paano? Tara na! Logout na! Okay, so eto na. So, andito na tayo sa El Mercado de Calumpit. Wow, puno. Ang daming namamalengke ngayon. Salamat, nagbigay ng pagpasok. Aba, may stage may happenings dito. Puno ang El Mercado de Calumpit. Ano lang, bibili lang naman tayo. Mabilisan lang yun. And then lalagay na natin sa cooler kagad yung mga pinamili natin. Okay, tara, bababa na tayo. Kuha lang ako ng pera sa likod. Sa likod kasi yung wallet natin. Kuha tayo 1,000 para sure. Yung gulay dito lang sa bungad. Since maubos na siguro niya ako eh. Sir, pili na po. 3 po. Magkano po sa ampalaya? Ang palaya, 140 lang kilo. Pili na po kay sir. Ito po. Kamatis po. Opo, tsaka po kamatis. Sir, ayun po yung kamatis. Okay, may tawag na sa akin. Okay na po. Dagdagan ko pa po isa. Okay na po siguro. 20 na sir naman. Meron po ba kayo 20? Wala po eh. Oh, may pa sili pa. Thank you po. Bibili pa po kayo sa loob. Karne po sana. Ito na lang po yung 20 sir. Ay, sige po. Okay. Kulang po ako ng 20 na. Opo. Apa. Pwede po bang isang slice lang, pang sa akin lang po. Apa. 80? Thank you po. Papa. Ayun. Bibili na lang tayo ng prutas. Dito ako bumibili lagi ng prutas. Ano nga po, sa apple po? Ilan po? 3 lang po. Ano ba ko? Tsaka pwede ba pong dalawang saging lang, pang sa akin lang. Dalawang piraso lang. Apo. 120 lang, boss. Thank you po. Ito po yung kulang po. Thank you po. Ayun, so binalik na natin yung kulang natin. At okay na. So ilalagay lang natin yung karne do sa cooler. At saka yung mga prutas. Balik lang yung cooler natin, pang sole lang talaga. Pero yung mga gulay, pwede na sa loob. Hindi naman mainit yung sasakyan. Okay na yan, karne dyan. And yung mga prutas. Magkasya kayo please. Kasya ba? Nag-lock. Okay. Dito na din natin lagay yung gulay. Teka, ibubuhol natin para secure. Na hindi kumalat-kalat. Binigyan ng free silin ni nanay. Alam niya siguro kasi na mahilig ako sa manghang. So, paalis na tayo ng palengke ng El Mercado de Calumpit. So, kung makikita nyo, umaaraw, no? Ayan, no? Although doon sa part na yun, kung babalik rin natin yung camera, makikita natin na medyo may ulap na din. Ito yata yung sinasabi nilang the calm before the storm. Ay, naku. Sana naman hindi ganun katindi yung magiging ulan mamaya. If ever uulan man, sana pagbigyan tayo na hindi umulan. Kung hindi, talagang magiging storm chaser na talaga tayong camper. Pero wala tayong magagawa since magka-camp tayo every week eh. So kung makakachamba talaga tayo ng bagyo, yun talaga yung nakatadhana. Nga pala yung campsite natin ngayon is sa bandang Magalang or Arayat. Okay, malapit lang yun ha. So that's gonna be Santillana Hillside Farm. Nag-book na rin tayo doon kahapon. And nagpa-reserve tayo doon sa Camp 2 ng Santillana. Yung may mga deck. Ang reserve sa akin is deck number 9. So siya yung nandoon sa may pond.
yung lunch natin doon sa restaurant na ng Santillana. Kasi si Santillana meron siyang restaurant. Alam ko naman na kung halimbawa nanonood ka na ng mga camping videos, malamang sa malamang ilang beses yun na rin napanood yung mga vlogs about Santillana. And I'm pretty sure the reason bakit nanonood ka ngayon kahit na alam mo na yung Santillana is for you to see kung ano na ba yung mga nagbago, di ba? Kasi yun naman talaga yung kagandahan ng mga camping sites Nagkakaroon ng mga changes from time to time. Kaya kung halimbawa may plano kang mag-camp and kahit na alam mo na yung campsite na yan from the previous vloggers, mas maganda pa rin na makakanood ka ng most recent video para alam mo kung ano na yung mga nangyari doon. Open pa ba yung campsite, di ba? Kasi syempre may mga chances na maging close yung campsite or may bagong rules do sa campsite na kailangan mong malaman before ka magtuloy sa pagka-camping mo. And sa mga hindi pa nakakanood ng mga camping videos, well, I will introduce you Santillana Hillside Farm later on. And papakita ko sa inyo yung restaurant nila. Sabi nila, ang sarap daw talaga ng sisig doon. Okay, so paano? Update ko na lang kayo mamaya if ever may makita akong something sa daan na interesting. Okay, so update ko na lang kayo later. Laters, baby. Okay. So, andito na tayo sa Mexico exit. Continue for 2 kilometers. 2 kilometers na lang, nandun na tayo sa Santillana. Saglit na lang to. Nasa 14 minutes na lang, nandun na tayo. Ang init, napaka-init. Ramdam na ramdam mo yung singaw dun sa labas Doon tayo sa medyo malapit-lapit sa babaan ng Arayat Hindi ko alam kung presko ba doon. Kasi sa Balé Aslagan, as well as dun sa Alteza Cabins, medyo malamig-lamig, mapresko-presko kasi mataas yung lugar Ito na yung pinakamalapit na bundok na mapupuntahan pag galing dun sa bahay namin. Ito pala dito. Ang ganda pala dito sa papunta ng Santillana mismo, di ba? So kahit na mainit yung panahon or maaraw, dito pwedeng mag-relax yung mga bumabiyahe. Lalo doon, na-late ko na kasing buksan yung video Pero dun sa unahan na unahan, talagang sobra yung lilim. Sana hindi na nila tanggalin yung mga puno na to, no? Kasi di ba alam niyo naman, minsan dahil sa pinapalapad yung mga kalsada, nasasacrifice yung mga puno. Like yung doon sa amin sa may Paumbong, meron doon part na sobrang ganda. Ganyan din, magkabilaan yung mga puno, tas sobrang liit ng pagitan na talagang natatakluban na yung buong kalsada. Katabi siya ng mga fish pond, ganyan, tsaka ng sapa. So may mga namimingwit doon tuwing hapon. Relaxing ba? Yun nga lang, ngayon, dahil nag-road widening dun sa diversion road dun sa Paumbong, papunta ng Paumbong, Bulacan, tinanggal yung mga puno. Nakakalungkot lang. Kasi after nung tinanggal yung mga puno, yes, lumaki nga yung kalsada, pero napakainit na. Tapos wala na ba yung idea na pag uuwi kami ng Paumbong, makikita namin yung part na yun na sobrang ganda. Left onto Buencesiso Balati Palanlang Road. So, turn right down. Washisisa, washirina, washiri. Hindi ko alam kung ano sinabi niya. Ayun, mukhang doon tayo kakanan sa pinaglikuan ng motor. Kalma naman ng lugar na to. Turn right, then turn right. Turn right, then turn right. Alright. Ito parang ito na yata yun. Ito na ba yun? So, medyo may Turn right. rough road ng konti. Buhanginan lang naman. Uy, teka. Saan ako? Di yata dito yung daan Wala, saan yung daan? Ligaw tayo, man. O doon, sa may tricycle doon. Sige nga, tingnan nga natin. Baka doon nga pala. Wala sarado Parang block na to Dito ba? No, hindi. Pathway siya ng tao. Kung nagkamali ako ng pasok.
Ano ba? Ba't naligaw ako? Kailangan ko na bang mag-phone a friend? Continue on Buencesiso Balati Palinlang Road for 1.5 kilometers. Koy, pwedeng mangutang? Nako rin po yung kaya Santillana. Kaya ang kayo, boss? Santillana Resort. Kaya po, camping site. Ganyan pong paling lang. Kaya po, San Roque, Bitas. Ganyan po, boss. Nagkamali kayo. Pagbalik kayo, ito po dahil sa mga yan. Oh. Kaya kakaliw kayo ng mga yan. Isang harap sa eskwela. Maglug po mga ano, boss. Okay. Ikit ko na. Sige, salamat po. Lagpas kayo, boss. Sige po, salamat. Bigla-bigla tayo nagiging kapampangan, no? Lupet. Doon lang daw sa may eskwelahan. Dumaan tayo doon sa isa. Kasi parang shortcut yun kaso wala pa talagang kalsada. Na-practice ko tuloy yung kapampangan ko. Naku, pag napanood doon ng mga taga sa amin, magugulat sila. May ugali kasi ako na nakukuha ko yung punto. Ay, ito si Kuya, inabangan niya ata tayo. Akin ni pa! Ano ba silang kayo? Harap sa eskwela. Lug ka nga rin, boss. Kayo dito. Sige po, salamat po! Sabi niya, magkaili ka. Continue on Magalong. Arroyo Sabihin, Road for kakaliwa 1.5 tayo kilometers. pagkalagpas ng eskwelahan. Yun yung sinabi ni Kuya. Nasaan na ba ako? Ituloy ko yung kinikwento ko kanina. Ayun nga, nakukuha ko yung accent. Nagugulat sila bakit daw parang yung tono ko or yung accent ko lumilinya doon sa kanila. Sabi ko, hindi ko maiwasan eh. May ugali akong ganun na nakukuha ko yung napagkausap ko na. Ang nangyayari, bumiblend yung accent ko doon sa accent nila. Tapos 'di ba nagbabiyahe tayo kung saan-saan. Halimbawa, pag nagpupunta tayo ng Batangas, nagiging Batanggenyo naman ako. Kaya yung mga vlog ko 'di ba ganun. Tapos nakausap tayo ng taga Bisaya, ganyan. Nagiging Bisaya din ako, lami. Tapos pag napadpad naman ako doon sa may Paumbong, sa Hagunoy, kumakapal naman yung punto ko ng Tagalog. Akala mo taga roon. Akala taga roon taga-palit naman. Bisa lang. O diba? Pero hindi ako nang mamak ng tao kumbaga or ng kahit na anong race or ibang dialect. Hindi ko lang mapigilan yung ugali ko. May ugali akong nag-auto-translate. Well anyway, so yun pala. Naligaw nga tayo doon. At buti na lang at may nakasalubong tayong Turn mabait na left, then kapampangan. continue straight. Ito yata sinasabi. Eskwelahan. Oo nga. Ito yung eskwelahan. After nitong eskwelahan, laban na. O yan, sa mga pupunta ng Santillana at first time nyo din, huwag kayong pupunta doon sa pinuntahan ko. Maliligaw kayo. Ay, naku. Oh, surprise ate. Tingin ka sa kalsada. Huwag sa kausap. Villamart Resort. Ang dami palang resort dito. So hindi na natin papatayin para makita nyo yung kalsada. Hindi ko alam kung kaya ko magsalita ng dire-diretso ng ganon kahaba. Pero yun na nga. Uy, may rough road. Kasya ba tayo, Koys? Kasya tayo, Koys. O, diba? Uy! Hala! Umangat sila. Dahil iniwasan niya ako, umangat tuloy sila. Pasalamat tayo pag gano'n. Pinagbigyan tayo eh. Ano ba naman yung itaas mo lang yung kamay mo, di ba? Para maramdaman nilang na-appreciate sila. Hindi niya kinaiinit ng panahon. Hindi ko alam kung na-capture yung kanina. Yung pinagbigyan ako ni Manong Tricycle dun sa part na yun. Kasi ang sikip ng kalsada na to eh. Nasira tuloy yung momentum ko. Nagkikwento na ako ng life lesson eh. Diba naalala nyo sa mga previous vlogs, lalo na nung nagbabiyahe kami kasama yung mga bata, yan. Lagi ko silang binibigyan ng mga life lessons. Ang idea kasi para sa akin, pagka binigyan mo ng life lesson yung bata, may iwan yun sa kanila hanggang sa ma-apply na nila everyday. Tas ma-apply nila sa ibang tao din. Ayun na yung Santillana. Ayun, yun yung entrance. So last, ito na talaga yung roadblock sa kanila. Wala nang ibang pwedeng dumaan. Tapos nakabakod siya all throughout. Tapos sa baba siya ng arayat. Kaya pala hillside. Dito muna tayo kasi yung 360 nag-overheat men. Sobrang init. Ay, ito nga pala yung sinabi ni Boss Reed. Ito, tingnan nyo to astig to. Sinabi ni Boss Reed to eh. Na pag dumating ka dito sa gate, bubusina ka lang daw.
and mag-automatic daw yan bubukas. Dalawang busina. Tingnan natin kung magbubukas nga Sabi automatic daw Kita mo to, automatic. Tingnan natin kung magbubukas. Wala, hindi naman nagbukas. Sabi niya magbubukas. Malakas yung busina ko Isa pa. Bumusina na tayo Tatawagan ko na nga. Tawagan natin. Tingnan nga natin yung clue. Hello po, good afternoon. Ay, good afternoon po. Ma'am, ako po yung nakabook po for today. Sa camping po, sir, 3 top. Yes po, deck 9 po. Nandito na po ako sa may gate po. Ay, sige sir, pa-open ko lang po, sir. Okay. Or kahit busina lang po kayo, sir, may mag-open po. Okay, sige po. Bubusina na lang po ako twice. Okay po, sir, sige po. Thank you po. Thank you po. Sabi bubusina daw. Hindi niyo sinabi ni ni nung kausap ni Boss Rit Siya rin siguro 'yon. Sabi busina lang daw and magbubukas. Automatic daw tong na to O siguro kailangan malapit pa ako. Hindi ako kita sa CCTV kanina. Lamapit na akong konti. Yan, kita na ako. Waiting tayo, waiting. Ano nga yung kinikwento ko kanina? Ayun yung kinikwento ko kanina. Yung about kay Manong, since sinantay natin magbukas tong Yung kay Manong, pinagbigyan niya kasi akong dumaan sa kalsada kanina. Tapos tumabi siya ng todo. Sinabi ko na rin yung life lesson na yun once do sa mga bata na pagka may ganun na nangyari, magbigay sila kahit na small thanks, yung gesture ng pag-thank you. Yung simpleng pagtaas ng kamay, o pagyuko, ganyan, or pagbusina, tapos biglang in-acknowledge. Lalo na kung isang araw na bumabiyahe si Manong tapos wala siyang masyadong pasahero or pagod or ang init ng mga biyahe niya, 'di ba? Tapos minsan yung mga ganong bagay, yung mga small gestures na yun yung nagpapa-change ng mood nila into a better mood kasi 'di ba bigla sila magugulat, ay may nagpasalamat, yung ganun ba? So, sinasabihan ko yung mga bata na pagka ganun, magbigay kayo ng small thank you gesture. And magugulat ka na lang na magkakaroon siya ng chain effect. Kasi kung halimbawa si Manong grumpy siya the whole day, di ba? Masama yung pakiramdam niya the whole day. Then lahat na makakasalamuha niya, pwede niya masungitan. Pero dahil halimbawa napangiti mo siya or bago mo yung mood niya all of a sudden, then lahat ng susunod niya makakasalamuha, masashare niya nung good mood na yon. Tapos yung nashare niya ng good mood, mag-share din ng good mood sa iba. Hanggang sa kumalat siya ng kumalat. Magugulat ka na lang at the end of the day, yung isang malaking area sa community nyo is lahat masaya na. Just because nagpasalamat ka. Diba? Yun lang. Share ko lang. Diba? Lagi kasing may life lessons talaga dapat. Lalo pagka yung mga ganong edad na mga bata. Yung nakakaalala na. At ayun na nga. 7 minutes na at sarado pa rin. Sabi busina daw ako. Bumusina na ako. 2 na yun. 3 na yun Pip pip. Hello po. Ayun. Kita mo to automatic. Di ba? Sabi sa inyo automatic yan Walang nagbukas. Automatic yan. Pasok ka ngayon. Welcome. Tapos hihinto muna tayo din Kasi din yung reception. Mag-ano muna tayo. Papaalam ba? Hindi, sticker ha. Tara. Reception muna. Hello po. Good afternoon po. Yes. Naka-book po ako sa sa deck 9 po. Deck 9. Diretso lang po. Pwede na po akong dumiretso. Tapos makita yung taverna, may stop po ako din. Ano na kayo. Deck 9 is in Camp 2. Apo. So dito po siya. Papunta doon sa tubig. Apo. Okay. Sige po. Thank you po. Kasi nga, di ba sinabi nila may bagyo? Pero yung 360 nag-aapoy. Yon, tingnan natin kung mabubuksan natin si 360. Kasi gusto ko sana lahat ng nasa sa 360 muna. Yung mga biyahe ba? Yung ganito. Gusto ko nasa 360 yung mga na-capture. Okay, lipat tayo sa 360. Let's go! Ayun, so sabi ni sir, diretso na lang daw ako. Ano to? Ba't tinambakan? Parang fish pond yata to dati. Ayan yung sinasabi ko, di ba? Alam ko fish pond to dati. Itong side na to, tapos tinambakan siya di ba? Ang taas.
Taas ng tambak. Ayan, ayan sinasabi ko yung putik. Pwede siyang bumaba talaga. Taas ng tambak. Camp 1, 2, 3. Ano yung diretso? Dito daw yung Camp 1, 2, 3. Ayun, Camp 1, 2, 3. So, yung diretso, para saan yun? Videoan natin hanggang doon. Kasi sa tingin ko, syempre, kung may mga changes nga dito, kamukha nun yung natambakan doon. At least, alam nung mga dating nanood ng Santillana vlogs. At, ito na. Ayan yung resto. Papesto tayo, and then pupunta dyan para kumain. Ayun, may mga swimming pool, oh. Makakapag-swimming pool kaya tayo mamaya? Pero sa tingin ko, hindi eh. Kasi baka umulan eh. Ang problema, paano ako babuelta mamaya? May bueltahan ba doon? Ayan, pwede dito. Liliko na tayo. Liliko na natin, di ba? Para bukas, hindi na tayo mamumblema or mag-iisip kung anong gagawin. Baka kasi mamaya, may mag-camp na dito. Eh, wala na tayong paglilikuan. Uurong tayo. Mahirap kasi dito, baka malaglag ka doon sa fish pond eh. Pagka nagkamali ka ng buwelta, laglag ka sa fish pond talaga. Buti maliit yung sasakyan natin. Ano muna, mag-prepare muna ako. Work lang ako and then punta tayo doon sa resto kakain. Tapos saka natin itayo. Alright, update ko kayo mamaya. Laters, baby! Okay, so mamaya na tayo mag-setup. Iwanan muna natin dito sa sakyan. Hindi pa tayo nakapag-setup ng camp. Mamaya na natin tingnan tong banyo nila. Punta muna tayo sa resto at kakain tayo ng lunch. And mag-work. Kulimlim na oh. Ito na ba yung sabi nilang bagyo? Pero yun na oh. Napakaganda. Napaka-solid. Mount Arayat eh. Wala pa kasi tayong ano eh, gimbal. Maganda sana kung may gimbal, di ba? Order tayo ng malakas ano lang sisig. Muna. Makanta na. So ito na. Tapos lang natin mag-lunch. And grabe na yung nangyayari. Hindi kasi mapadilim nitong camera kasi yung camera is pinapaliwanag niya yung ano. Pero kita niyo yung ulap, di ba? Kapal oh. Kapal ng ulap eh. At natakpan na si Mount Arayat. At ayun na nga. Natapos na yung ating trabaho. Natapos na rin tayong kumain.
Magtatayo tayo ng tent. Tingnan nyo hangin oh. Oh, lalalala. Nagwawala yung hangin, men. Ayan na, umambon na. Naramdaman ko, nabasa ako. Tulad sabi ko kanina, yung rating natin sa pagkain is sasama natin sa review ng kabuuan for the whole camping experience. Pag out natin bukas. Okay, kumukulog na. Paano? Simulan ko na to, no? Hindi ko na videoan kung paano ko siya gagawin. Kasi nakita nyo naman ako paano ko sinet up last time. So, rush ko lang Ito na. Sorry, update lang. Kasi setup ko na So, isa-setup ko na sana. Biglang umulan na malakas. Diba? Pinatay ko na kaya kamera. Sabi ko lalaban na ako. Pambira, biglang umulan. Napakalakas. Wait lang, nasa yung cellphone ko. Cellphone ko na doon sa labas. Labas mo na ako. Buti waterproof yun. Whew. So, ayun. Dito mo tayo magkakamp. Nagkamp sa kotse. Lakas ng ulan, men. Super lakas. Yung platform, sobrang basa na niya. Dapat pala kanina bago kumain is sinetap ko na yung tarp. Yun yung mali ko. Sinetap ko yung tarp kasi kumain ako for like 30 minutes Kung natayo ko yung tarp, malamang nandun tayo sa ilalim ng tarp tayo nag-video ngayon. Iba nakakapag-setup ng ganito Ako hindi ko pa siya kayang i-setup ng umuulan. Natatakpan kasi ng puno so akala niya mahina pero napakalakas niya. Dapat talaga inuna natin yung tarp kanina. So another lesson sa akin to pag nagka-camp. Na pag meron ka ng chance na gawin yung isang bagay, gawin mo na. Kasi pag inisip mo na mamaya, pwede pa naman ako magtayo. Tapos ending, uulanin ka pala. So instead na 100% assurance na matatayo mo yung camp mo nang hindi umuulan, nagbaka sakali ka doon sa chances lang na sana baka hindi umulan. You blew it! Sabi nga nila. Update ko kayo. Syempre, pangit naman kung yung vlog puro usap-usap, di ba? Pero hindi tayo alis, hindi tayo uwi. Tutuloy natin yung pagka-camping. So kung halimbawa, inabot ng gabi at doon palang huminto yung ulan, wala tayong magagawa. Doon natin tatayo yung tent, di ba? Steady lang tayo dito. Steady Bugari. Peace. Update lang. After umulan, na. Sobrang ganda na. And natayo ko na yung tarp. Hindi na siya pa-triangle. Ayan, ganyan siya. Kasi itong part na to maputik. So ayokong tumalsik paangat. So ngayon, maaga pa naman, tulog tayo, hindi joke lang. So maaga pa naman, aanlawan ko yung sahig kasi naputikan ko After ko siyang banlawan, set up ko na yung tent. Ayun lang, trouble talaga. Sobrang putik. Ayan, pag umulan, maputik. But that's part of the game, man. Ayun tapos yung chinelas natin. Ang putik. Tsaka yung mangkuko natin, nasingitan na ng burak. So, dala na natin tong bucket natin. Ngayon, ang kagandahan, nag-prepare kasi ako sa ganitong situations. Nagdala ako ng ekstrang chinelas, di ba? Iba talaga pag Boy Scout nag-prepare ako sa mga ganitong situations. Yung purpose nito is para dun siya sa platform. Hindi ko siya ibababa. So, since babanlawan natin yung deck, yung putik, hindi natin maibabalik. Dahil meron pa tayong isang chinelas para dun lang sa deck itself. So, since nandito na tayo, i-tour ko na kayo dito. So, first thing, ilaw check and tubig check. By the way, may outlet dito. Ilaw check. 1, 2, 3. Boom, lahat sindi hanggang dun. So, syempre, papatay natin. Tapos, itong sinasaksak na to, in 3, 2, 1. Oh, di ba? Ayun, pundido pala. Dalawa lang sumindi. At least, di ba? May sumindi. So, mamaya, sisindihan natin yan. Now, tubig check, tubig check. Hulo ko. Ito lang tubig. Normally pagka ganito, nasa ilalim yan Ayun may knob dito. Try natin sindihan ngayon. Ayan. Wala. Ito lang tubig. Kabila. Walang tubig yung lababo. Pero CR check. This shower. Ayun. So, may tubig. Tayo natin mapuno.
Pulok ka. Ito na kasi hindi pa ilaw. Patayin natin. Wala. Seriously? Ba't walang tubig? Biday? Wala, walang tubig. Dalawa naman yung CR niya. Pero, walang tubig. Wala ko. Paano si CR niyan? Sara natin. Gara naman, walang tubig. Ito ba? Ito may tubig. Kaso, ba't ganun? Sayang yung tubig. May tubig, pero sayang yung tubig. Kasi nga. Or baka naman dahil kulubot. Hindi, maapaw talaga eh. Sayang eh. Ayun, malakas yun. Oh. Malakas yung tubig, yun nga lang, apaw. So sayang siya. Hindi na-fix eh, oh. Nilagyan lang ng plastic. Kaso wala akong duct tape eh. Yun sana ang mahalaga dyan eh. Nagkaroon tuloy tayo ng bibilin next time. Kailangan natin ng duct tape para sa mga ganitong situations. Siyempre kahit naman hindi sa atin tong campsite and hindi naman tayo lagi dito sa campsite na to, kailangan pa rin natin mag-conserve ng energy, water and electricity. Sayang yung tubig oh. Tapos ang kagandahan kung meron nga tayong duct tape, yung mga ganito, pwede natin tapalan. Bukod sa naging convenient siya sa atin, bibilis yung pag-iipon natin ng tubig. And at the same time, makakatulong tayo doon sa campsite. Diba? Mamaya, pag naligo tayo, mag-i-improvise tayo ng tabo. Meron akong Pocari dun eh. Yung bote ng Pocari Sweat, yun yung gagamitin natin tabo. Yung Pocari Sweat, alin ko na kaya. Laban na natin. Kunin ko lang. Mabagal eh oh. Hinaan natin ng konti. Para hindi yan. Yan. Wait. Okay. Niwa ko na yung Pocari. Meron na tayong tabo mamaya, paliligo. Pwede. Ngayon, dahil nandito na rin lang, kinuha ko na rin tong isang timba na mas maliit. Habang nagpupuno yung mga timba-timba natin. Silaw. Ito yung isa pang pond. Kung nanood kayo dun sa vlog ni Boss Reed Motovlogs. Ayun yun. Diyan siya nag-fishing. Pwede din mag-fishing dun sa isang pond. So at this point, solo pa rin natin yung area. Wala pa rin ibang campers na nagpunta dito. Siguro dahil weekdays. Ito lang kasi yung pinaka-available na time ko. Wednesday, Thursday, and then Friday. And then after that, wala na. Weekends, fully booked. Monday, Tuesday, fully booked. Wednesday, Thursday, and Friday lang. Although hindi pa yun like 100% na wala akong gagawin kasi may pasok din ako. Kumbaga, ito lang yung pinaka-maluwag-luwag yung schedule ko. Mag-iikip pa tayo ulit kasi mas maganda yung meron tayong tubig doon. Tabi lang, di ba? Nga pala, may add ko lang. Hindi ko alam kung makikita dito sa vlog. Pero, ayun na naman si Sir Jack. Hindi kita. Si Sir Jack at saka si Big Bird. Yung van niya na kulay blue. Pinuntahan ko siya. Hininto ko muna to. Kaya natagalan yung vacuum nung kinuha ko yung vacuum Pinuntahan ko muna si Sir Jack. Sir, sige po. Hindi, okay na po dyan, sir. Kahit na lang po ako. Baka may pumunta po dyan para ma-share na lang din po. Thank you po. Ako po yung night duty, sir. Pagka nyo lang ako dyan. Ano po? Ang night duty. Dito lang po sa resto pag natirahan. Ay, sige po. Sige po. Salamat. Ano po pangalan niyo, sir? Jojo po, sir. Jojo. Sige, sir. So, paano? Set up ko muna to para makaligo. Nakakahiya naman. Baka mamaya biglang bumisita dito sa Sir Jack, di ba? Medyo pawis-pawis na ako tsaka naligo ng ulan. So, ayun. Update ko kayo later. Pag nakita nyo to sa next clip, buo na siya.
Alright. Nag-ano lang ako, nag-headband. Kasi, ang init. Anyway, ito na yung mga binili natin. Nahugasan ko na din habang kamatis, then sibuyas, bawang. Binigyan ako ng maraming sili ni nanay, di ba? Nasanay yata na binibigyan niya, bumibili ako lagi ng sili. So binigyan niya ako ng madami kahit di naman ako bumibili, di ba? Tapos, chop na natin yung ampalaya. Na wash na rin natin, naputulan na rin natin ng tumpok. So hiwain na lang natin itong ampalaya. Lawan pa rin natin yung loob niya. Tapos yung iba kung humiwa ng ampalaya, kala mo blade, di ba? Ako hindi, makapal bro. Paano mananamnam? May sobra. 3 lang lalagay natin, sobrang dami nito. Sibuyas din, isa lang din. Sa bawang, mga 3 cloves. Plus, 2 itlog. Kasi yung itlog ko. Ayun. Pato kay Sherita. Itlog. Ay, maganda tong tray na to. Sobrang ganda. As in, oh, walang alog, oh. Oh, di ba? Wala, malamok pa. Malamok sa babaan ko. Nakasindi pa yung katol ko. Nakasindi naman 2. Comment nga kayo dyan kung ano yung pinaka-effective na ano nung. Kasi yung katol parang immune yung mga lamok dito. So ngayon, bago natin pretuhin yung ating karne, ilalagyan muna natin to ng asin. Ayan. Tapos lagyan natin ng tubig. Babad lang natin and then set aside. Uy. Grabe talaga to. Sinusunog niya yung buong pagkatao. Uy. So, kainit muna tayo ng mantika. Ito na, moment of truth. Ngayon, iwain muna natin tong karne. Alright. So, na natin, naperito na natin. Ayun o. Lulutuin na mismo natin yung ampalaya. Simulan na natin sa paggisa. Yan na, sa may pinagpirituhan ng ano. Para lasang lasa. So, lagyan na natin yung sibuyas. Tapos, lagyan natin ang kalamatis. Lagyan natin ang kamatis. Yummy! Huwag kaya ganito lagi, no? Lagi tayong maraming ulam. So, lagay na natin ampalaya, lami. Punok! Anyways, eto na. Lagyan natin yung egg din eh. Ayan. So ano natin? Salt and pepper. So lalagyan na natin yung eggs. Oh, yummy Ayan, nagmumukha na siyang ano. Ayan o. Diba? Lami ay. Ayan, lagyan natin yung karne. Lagyan ko pa ba sili? Sili eh. Kahit isa lang. Ay, hindi, gawin ko na. Kainin ko na lang mamaya. Kaysa ilagay ko pa. Tapos maglalagay na tayo ng tubig para sa ating shirataki. Okay lang naman yan. Hindi naman siya masisira. And then this, pakulo lang tayo. So lagyan na natin shirataki natin dito. Oh ha. Maganda lalagyan ko, no? Ito tayo kakain. Okay na.
Lumamig. Biglang lumamig. Parang ano, parang pakiramdam ko uulan. Pero wag naman sana. So ito na. Dito na ako kakain. Diba, parang ang cool kasi oh. Dito ka kakain. Oh, nakikita niyo ba? Shirataki rice. Shirataki rice. Makanta na. Sarap niya ito. Ay, pakita ko muna sa video. Para naman na-appreciate nyo. Ayan. Pagkasarapan eh. Tapos ito yung shirataki rice ko. Eh, sumandok na ako ng kamatis kaya napunta doon. Pero yan yung dinner natin for tonight. Direkta na ako kakain dito sa kaldero kasi ako lang naman eh. Diba? Ako lang naman mag-isa. Kasi wala kang serving spoon. Ubusin ko naman eh. Six 6:30. Sakto. Naka-1 lang oh. Naka-1. Lamig kasi kanina madaling araw. Try nga natin gawin yung mga ginagawa ng mga vloggers. Gaya na natin yung mga ginagawa ng mga vloggers. Yung ganito yun, buksan na ganyan. Ay, kaso ASMR lang sila. Ako hindi ako ASMR. Ganun pala yung ginagawa ng mga vloggers. Ganda pala dito. Ay, init pala dito pag nagkataon. Kaya tayo ni Kuya Jojo. Mag-fish feeding daw siya. Baka daw gusto ko daw i-video. Sabi ko, syempre, Kuya, wait lang. Sama natin sa content. Ay, si Kuya Jojo. Ang ganda naman ng araw. Makita natin dito. Ano mga isda nyo dito, sir? Ano po, hito, tilapia, tsaka cream dory. Ayan na. Dami. No, solid. Lo. Biglang umalun ah. Everyday yung pakain nyo dito? Kuya? Kaya lang. Dami ah. Ayun yung may balbas yung Ay, oo, lalaki. Oo. Ayun o. Look. Solid ah. Oh. Eh, yung fish pan doon sa may likod ko, meron din yun? Ganyan din. Dami oh. Solid. Pagka yung iba nag-fishing dito, babayaran nila kung magkano yung ano. 200 per kilo. Kahit anong isda yun. Ah. gusto niya, pwedeng catch na release. Tapos meron kayong mga ano, pamingwit. Meron po sir. Pinaparent. Magkano naman ang rent ng ulo? Tumama sa ano? Bali 300 po sir. 300 per hour, ganun. Hindi po, kasama na yun sa pag kinabukasan na yun. Ah, for the whole day, 300. Tapos catch release, pwede. Opo sir, pwede. Tapos 200 per kilo. Okay. Tinatamaan nila yung platform, no? Opo sir, maagos kasi. Nadudunggol nila.
Solid, ang dami. One-fourth na ano yan? Opo. Bali kalahati po sir, yung dalawa din. Meron din dun sa kabila na yun. Finger rings ko maliit. Tapos na ako dun sir. Umulan kasi kahapon eh. Yung parang yung ulan niya, yung bagyo. Opo, yung malakas po. Dapat mag-fishing ako eh. Kaso uwi na ako mamaya. Babalik ako dito. Diyan lang ako sa sa Apalit lang ako kuya. Sige po, maraming salamat kuya. So ayun. Solve ni Kuya Jojo. Tinawag niya talaga ako. Sayang naman daw dahil gawa ng yung sa fingerlings kanina. Napakain na niya. So ang ginawa niya, tinawag niya ako. Pinuntahan na ako dito. Ang layo ko from there. Tapos pinuntahan niya ako dito. Ayun, naikwento na rin ni kuya na meron 300 pesos per day pag rent ng fishing equipment. The whole day na yun. Catch and cook, ganyan. Whole day kang mag-catch and cook. Palipad muna tayo. Medyo ilabutan ako. Workation adventure where family and life meets productivity. Laptop sa bag, pangarap sa daan. Work from home dad, pero laging may lakbay. Sa bundok man o dagat ang tanawin. Buhay ay adventure na gustong damhin. Camping solo sa ilalim ng bituin. Tahimik ang gabi, pagod ay mawawala rin. Pero sa bawat biyahe, pamilya ang isip. Workation adventure, kwento'y legit. Trabaho at buhay, sabay na inabot. Sa bawat hakbang, pangarap ay sumusunod. Workation adventure, buhay ay lakbay. Family and life, productivity ang gabay. Work smarter, live better ang tema. Sa bawat adventure, saya ang dala. Workation adventure. Workation adventure. Workation adventure. Workation dad. Workation. Work smarter, live better. Life is the journey. Okay, so update lang, nakaligo na ako. And makikita niya yung camp natin is na settle na. Sa loob pala ng 1 oras, kaya ko palang i-break camp. Pero pag itatayo, siguro 2 oras. 2 oras pinakamabilis ko. Kanina uminit na, sumikat na yung araw. Tapos bigla na naman kumulimlim ngayon. And inabutan tayo ng work ko. So mag-work ako dito. Tapos mamaya uusod ako doon. Kasi hanggang 11 lang tayo dito pwede pumesto. Baka mamaya biglang may dumating na bagong camper. So basta aalis na lang tayo. Pupunta na lang tayo doon sa harapan ng restaurant mamaya. Solid, no? Ang solid dito talaga, oh. Ay, nakaka-relax talaga to. In 300 meters, turn left onto Orion. Kaya dito lahat tumambay, oh. Pwede kang bumili dito ng mga kung ano-ano, eh. Oh, di ba ang kakapal ng puno? Sayang walang specific Turn left na onto Orion. delicacy dito, no? Yung tipong yun talaga yung product sa lugar. Okay, so andito tayo ngayon sa NLEX Mega Station. Nasa harapan tayo ng Nike factory. Gawa na tayo ng maikling review
sa Santillana. So meron tayong limang categories. So the first category is accessibility and vibes. For accessibility, yes, it's accessible to every vehicle. Kaya ng sedan, kaya ng motor, syempre mas kaya ng mga 4x4. Ang something to consider lang siguro kung halimbawa 4x4 nga yung dadalhin mo and malaki, pickup ganyan or SUV, is yung pag may nakasalubong ka. Medyo masikip kasi yung kalsada eh. Although kaya naman, magbibigayan lang talaga. Then sa idea ng vibes, yung ambience ng lugar, sobrang tahimik. Tapos kita mo yung bundok agad, di ba? Tapos ang layo ng distansya mo from one camper to another. So mararamdaman mo talagang nagka-camp ka. So it's a check for accessibility and vibes. Second one, security and staff. Well, nakita niyo naman si Kuya Jojo, di ba? Ang bait niya. Tipong pinuntahan pa niya ako para lang i-content ko yung pagkain ng mga isda. Hindi naman, actually, hindi naman niya ako kilala, di ba? Tsaka, nakita lang kasi niya ako na may dala akong action cam. Hindi niya alam yung page ko, hindi niya alam yung channel ko, hindi niya alam kung pang YouTube ba yun or personal documentary ko lang, di ba? So, and then security, nandoon siya hanggang gabi. Siya yung nagbabantay sa Camp 2 ng overnight. Nandoon siya nakapwesto sa may resto. And gated yung area. Tapos nakabakod siya all throughout. Dire-diretso, nakabakod. So security and staff, big check. Now cleanliness, goods ako sa cleanliness ng lugar. Yung deck, so malinis. Siyempre may mga dahon-dahon dahil mapuno, di ba? Hindi maiwasan. Pero malinis siya, well maintained. And then nag-provide si Kuya Jojo ng basurahan para hindi ka na mag-iisip kung saan mo itatabi yung basura mo, baka kalkalin ng aso or punta ng kambing. Siguro, hindi ko alam kung papasok to sa cleanliness eh. Pero yung something na siguro sama natin siya cleanliness and facilities, no? Gawin kong ganun yung category na yun. So yung CR, malinis yung CR, maganda yung CR, and kumbaga maayos yung pagkakabuild niya. Yung pinto, okay naman, may lock, ganyan. The only thing na medyo nahassle lang ako is walang tubig doon sa may lababo. Wala rin tubig yung CR. Walang shower. I mean, may shower, walang tubig yung shower. Yun lang, nakakalungkot lang sa part na yun. Kasi sobrang ang ganda nung pagkakabuild nung mga CR nila. Pero walang tubig. I'm not sure if yun lang yung sa sa pwesto ko. And if yung do sa ibang part nung camp merong tubig, kailangan mong mag-igib. Although merong gripo doon na nakita nyo naman doon sa video ko na merong gripo na may hose na gusto ko ngang ayusin eh. Siguro kung babalik ako sa Santillana, ayusin ko yun, magdadala akong duct tape. Ayun, so doon ako kumukuha ng tubig. Ang magiging problema ng magka-camp doon kung sakaling walang tubig, kung wala siyang timba. Ang naging advantage lang naman sa akin, meron kasi akong timba. May dalawa akong timba na pwede kong pag-ipunan ng tubig. Tapos natapat na may dala akong pokari. Siya yung naging tabo ko. So ayun, yung pokari naging tabo, tas may dalawa akong bucket. So kung halimbawa magka-camp kayo doon, kung may nanonood man dito at magbabala kayo mag-camp doon, para sure lang kasi pwedeng ayusin na rin nila yung tubig doon sa banyo eh. Magdala kayo ng collapsible na water bucket. Kung meron din kayong collapsible na tabo, then why not, di ba? Siguro yun, bibiling ko rin yun. Dahil sa experience na to, bibiling ko yun. So sa category number 3, kung isasama natin yung facility do sa cleanliness, medyo half lang siya kasi yung cleanliness lang yung tinamaan niya eh. And sabi ko nga sa inyo, gagawa tayo ng super honest review. Now, yung fourth category natin is cost. Ang bayad niya per pax is 700 pesos. Kasama na doon sa 700 pesos na yun yung usage ng kuryente. Kasi pinakita ko doon sa vlog, diba, na merong saksakan doon sa may deck mismo. Bawat deck merong saksakan. So pwede ka mag-charge ng phone. Not sure if papayagan nila yung power station, pero siguro papayagan yung power station, no? Pero hindi ko ginamit yung power station eh. Wala akong paggagamitan eh. Dahil gawa ng yung mga laptop is full yung battery naman before ako bumiyahe. And ito ang tumulong sa akin, itong power bank na to. 3% na lang siya. Pero nailigtas nito yung buong magdamag sa pagcha-charge ng mga cameras, ng laptop, ng cellphone ko.
Hindi ko nagalaw yung power station. Tsaka di rin ako nag-charge doon sa deck. All goods tayo sa cost pagdating sa doon sa campsite. Okay na sa akin yung 700 pesos kasi last time sa Kahua Kalia 700 pesos din siya, di ba? So goods lang tayo doon. The only thing sa tingin ko na medyo nasaktan ako kahapon or nahapdian ako is yung sa restaurant. Kasi umorder ako ng sisig and then 1 rice and then isang coke. Siguro kung kayo yung bibili ng sisig, rice and coke, ang aasahan yung babayaran nyo is around 200 to 250 pesos. Diba? Kasi yung sisig medyo malaki-laki naman yung serving eh. So 200 to 250 pesos. Nung magbabayad na ako, buti nagdala ako ng 500 kasi ang sasakyan natin nandoon na sa pwesto ko sa camp. So muntik na ako magdala ng 300 pesos lang. Buti ang nadampot ko is 500 kasi dito sa ano ko may mga barya-barya. Ayan, may 300 dito oh. Magkano to? 400 pala. Buti may 500 na buo. So kinuha ko yun, di ba? Kung hindi ko kinuha yun, yari. Kasi yung bill ko for the food is 470 pesos. So medyo nasaktan ako, di ba? Kasi although sabihin natin na masarap masarap. Legit na masarap yung sisig. It's sa Kapampangan sisig, men. Na walang mayonnaise, may sili, walang itlog, tapos malitid siya. At the same time, yung ano niya, may atay-atay yun. Sa tingin ko atay yun. Giniling na atay or utak siguro. Not sure. Kasi parang parehas same ng lasa eh. Special sisig yung lasa, ganyan. And kung hindi ako doon kumain, sa tingin ko goods lang. Kung hindi ako kumain doon sa restaurant nila, halimbawa nagluto ako or kumain ako somewhere sa labas, ganyan, dito sa McDonald's or sa karinderya na malapit lang doon bago ako nag-camp, then all good siya. So to be fair, sige, check pa rin natin yung cost. Additional feedback lang siguro yung about do sa sisig, di ba? So check pa rin natin yung cost 100%. Now yung last one is network and electricity. So nasabi ko na kanina do sa facility or sa deck na merong saksakan, di ba? So all goods tayo doon and walang additional charge kung sakaling magsaksak ka. So sa lahat na magpupunta doon, huwag kayong mag-worry. Kung meron kayong dalang Rosha or Opolar and ayaw nyong gamitin yung mga batteries niya, gusto nyo isaksak direkta, yun pwede doon, di ba? Ngayon kung may dala kayong TV, wag naman sana, di ba? Maingay yun eh. So pwede kayong magsaksak doon. Then network, tulad nung sinabi nila, kasi nagchat ako sa kanila, una kong tinanong yun eh, may network po ba? May signal po ba yung mga networks? Ganyan. And ang reply nila, all networks po, sobrang lakas po ng signal. So pagdating ko naman doon, hindi po ako binigo ni Santillana. Sobrang lakas ng internet ng both Smart and Globe, no? Nakapag-work ako doon ng dire-diretso nung nandun ako sa may resto. Walang kahasel-hasel. Nanood ako doon ng YouTube tsaka Netflix nung nagpapaantok na ako. Dire-diretso talaga siya. Walang putol yung yung internet. Sabi ko, ang ganda naman dito. So kung sakaling next time kaya ko nang mag-camp ng 3 days and 2 nights, Santillana is one of the options, no? Pagdating sa remote working na camper na katulad ko. So kung meron pang mga ibang diyan, camper na remote working and naghahanap talaga kayo ng mga campsite na kahit na walang Starlink, pwede at tuloy-tuloy kayo makakapag-work. So Globe Smart, unfortunately wala akong dito na SIM card. Pero since malakas yung Globe tsaka Smart, sa tingin ko meron din doon. Pero yun na nga, overall experience and the rating natin sa Santillana Hillside Farm. So it's 4.5 over 5 siya. Sobrang solid. Pero kung ang tanong is kung babalik ba ako ng Santillana, yes naman. Oo naman. Sabi ko nga, di ba? Kung may chance na ako makapag-camp ng 3 days, 2 nights, doon ako magka-camp eh. Kasi sigurado ako na makakapagtrabaho ako. And sigurado ako na marerelax ako
gawa ng sobrang layo ng camper sa bawat isa. Yung talagang mararamdaman mo yung chill vibes. Anyways, ayun na nga. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng mga videos ko. Salamat din sa nanonood ng video na to. Sana tuloy-tuloy lang yung panonood mo. So hindi ko alam kung uso pa yun, pero like, share, and subscribe. Click mo na yung subscribe. Diba? Saglit lang naman yan. Para maging visible ako lagi every time na bubuksan mo yung YouTube na app. Okay? Ang upload natin is every weekend. Magkikita-kita ulit tayo sa susunod na camping natin. Again, this is Workation Adventures. Tara na! Log out na! Just as